Lahat ng takot sa inyong damdamin. Ang pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Tumulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman po kami upang makasama ninyo sa programang Manalig Ka. Ito ay isang oras ng pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. At ngayon ay nasa ika-29 linggo po tayo sa karaniwang panahon at ang petsa ay Oktubre 18, ika-18 ng Oktubre. Tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diceofsanjose.org at www.rngonline.org. And of course, sa mga ibang mga bayan po, ay napapanood po tayo sa cable TV at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po inyong kabsat, si Father Bong Romano po, ang paring Ilocano. At nandito po si Reverend Ian Andal. At Reverend Renz Valenti po. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, hilingin muna po natin ang pagpapalang tulong at inspirasyon ng ating mapagpalang Diyos na pangungunahan tayo sa panalangin ni Reverend Renz. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, bukal ng buhay, maraming salamat po sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Hipuin po ang puso ng bawat isa na maglingkod sa aming kapwa na walang hinihinging kapalit kundi ang paglingkuran. Hinihiling namin na patuloy niyo kaming biyayaan ng magandang panahon ngayong linggong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa iyong anak na si Jesus na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ihanda po natin ngayon ang ating sarili at pakikinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na pangungunahan, babasahin po ni Reverend Ian. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri Puri sa sa iyo, iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami sa katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyagan ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa.
Ang luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng hintil ay ang siyang pinagpapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat mga reverendos sa una, kay Reverend Renz sa panalangin at ganoon din kay Reverend Ian sa pagbabasa sa ating ebanghelyo ngayon. Alam po ninyo, nakakamangha at palagay ko hindi lang po nagkataon ito dahil ang tema sa ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa paglilingkod. Sabing ganoon ng Panginoon dito, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng lahat. At yung nga po, yung sabi ko na hindi lang ito nagkataon, dahil may sinasabi po ito sa atin bilang isang bansang Pilipinas, dahil ito ngayon ay panahon po na paghahanda na naman sa eleksyon. Nung nakaraang Huwebes, Biyernes, makita po natin yung nagsaan po, yung mga nagpapalista sa COMELEC. Makikita mo yung talagang napakarami palang gustong maglingkod sa ating bayan. Oo nga po. Wow, sabi ko, terrible. Napakaraming gustong na mag-alay ng kanilang panahon, talino, yaman at kanilang hininga, kanilang buhay para sa ating bansa. At ito nga pong tatalakayin po natin ngayon sa ating ebanghelyo, sa pagpapatuloy po ng ating ebanghelyo. Ulitin ko po, napakagandang pagkakataon muli nito para makapili talaga tayo ng mga maglilingkod sa atin. At sana po ang maging batayan natin sa pagpili ay yung batayan din po ng ating pananampalataya o batayan po ng ating Panginoon. Dahil ang modelo natin sa paglilingkod, walang iba po kundi si Jesus. So kaya ito pang pagninilayan natin ngayon, pagdasal natin ng ating bayan, ipagdasal natin ng mga naghahangad na maglingkod, ng mga politiko na naghahangad na maglingkod, nawa sa panahon na ito na maging totoo sila. Kaya mga kapatid, ito pang pagninilayan natin ngayon, we ask for the grace of God para sa ating lahat na naglilingkod, na tunay nga po sana na makapaglingkod tayo ng tunay, tapat at totoo sa ating simbahan, sa ating mamamayan at sa ating bayan. So wag po kayong alis at nandito lang po kami, ang inyong mga kabsat sa programang Manalig Ka. Lord,
po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin, Mike. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kamusat, ang paring Ilocanong Katolikong nagbabahay-bahay, si Father Bong Romano po. At nandito po ang inyong Reverend Ian Andal. At Reverend Renz Valenti po. So mga kapatid, tayo ngayon ay magninilay sa ating ebanghelyo at kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, ang pagtutunan po natin ay yung tinatawag na paglilingkod. At paano ho bang nangyari sa ebanghelyo? Lumapit po dito yung magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi nila ay, Guro, mahilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ng Panginoon. Sumagot sila, sana'y makaposisyon po kami. Pag nandun na po kayo sa inyong pag-aari o sa inyong pamumuno, makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. And of course, yung Panginoon, sabi niya, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kasi nga itong dalawa na ito, akala nila po, ang pamumuno ng ating Panginoon, siya yung tinatawag na magiging isang political leader. Maging presidente, maging governor, gano'n. At ito sumisip-sip yung dalawa na sila daw yung nasa kaliwang kamay, sila yung right hand o sila yung assistant ng ating Panginoon. At kaya nga yung pong ibang mga nakarinig naman na mga alagad ay medyo negative yung dating. Kaya itong Panginoon ngayon ay opportunity niya ngayon na pangaralan sila. At ito nga, sabi ng ating Panginoon sa kanilang, sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat sapagkat ako, ay sabi ng Panginoon, na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. At ito yung orientation natin. Di ba kayo ay deacon? Ano Opo. yung diakonia? Service. O, tingnan nyo yung kayong dalawa ay service. Nagseserve ba naman talaga kayo? O, patulog-tulog na. So, yun po yung pagninilayan po natin ngayon. At ito nga po, napakagandang magnilay dahil hindi lang ho nagkataon, binibigyan na naman tayo ng paalala ng ating Panginoon sa Ebanghelyo dahil nung nga pong ulitin ko, nung nakaraang Friday and Thursday ay, anong tawag doon, Reb? COC. Anong ibig sabihin ba ng COC? Yung pagpapail po ng Certificate of certificate of candidacy. Yun, yun. At alam po ninyo, mahigit 60 na yata yung nag-file para sa pagiging Pangulo. president. Oo nga po. And of course, yung senador, marami din. At ito, natutuliro na naman yung sambayanan. At nung Huwebes at Biyernes, nagsimula na yung pangangampanya na illegal pa ba yung campaign period? Opo, hindi pa po. Pero ang dami na, makikita mo ay mga nagpaparamdam po. nangangampanya na, hindi lang nagpaparamdam kundi talaga, yung lantaran na. So yun, opo. Na po. At dito po tayo magninilay ngayon yung mga nangyayari na negative tungkol sa service, tungkol sa paglilingkod. Kasi tayo po, gusto nating mabago yung orientasyon natin sa tinatawag na paglilingkod sa pagiging politician. Kasi alam nyo na, masyado nang nabahiran ng mga hindi magaganda Oo nga po. na mga pangyayari yung political system natin. Kaya nga po, yun ang nakakalungkot, yung napakaraming nagpapail ngayon ng pagiging presidente. Parang alam nyo, yung pagninilay dito, nagiging, nagiging cheap na. Chief. Yung mababaw na uri ang pagtingin sa pagiging presidente. Oo nga po. At halos kahit sino po ata ngayon ay pwede na atang mag-apply miski Oo nga, yung ang driver ni Bishop, si Kuya Alex, pinag-apply namin tumakbo ng presidente. Opo. At yun nga po, at kitang-kita nga po natin na halos lahat ay pwede na
kahit sabihin po nating hindi qualified sa ganong position, pero basta ginusto nila ay nakuha po nila. Pag nandun nga po yung sinasabing medyo bumababa ang pagtingin ngayon dun sa sinasabing pagiging presidente po. Oo, nababawasan yung respect sa posisyon. Oo nga po. At ito nga yung nangyayari, isang realidad ngayon na yung iba talaga hindi na interesado sa ano na yun, yung parang yung tungkol sa politika. Mhm. Yung iba daw hindi na lang boboto. Oo nga po. Pero sabi ko, nako, it's our responsibility, gamitin pa rin natin yung karapatan na ganoon. At minsan nga po, yung pagiging presidente parang tinatawan-tawanan na lang po ng maraming ibang tao dahil parang nagiging joke na lang Yeah. po. So sino yung kan ngayon, yung mga gustong maging presidente na yung mga kilala? Ang kilalang-kilala po ngayon ay si Grace po. Yung asawa po ni Corina Sanchez, si Marojas. Ano po, at Bakit saka, binabanggit mo si Corina Sanchez? Parang ayaw mo yata. hindi po. At saka si ano po, Binay, si si Binay. Binay, si Miriam Santiago, ano po. Tsaka yun po ata yung mga popular na kilalang-kilala pong tatakbo po ngayon. Kasi panalangin po natin sila na tunay nga po sana itong mga naghahangad ng tinatawag na posisyon na ito ay tunay na maging totoo. Alam nyo, yung nagre-review kami sa ginagawang panalangin ng bayan sa Muñoz, nakita ko yung ginawa ng kabataan, sabi nga ngayong naghahandang bansa sa darating na eleksyon, manaignawa sa mga politiko ang tunay at totoo na pagiging makadiyos, makabayan, makakalikasan, makamahirap, at hindi ang panlilinlang at pamumulitika lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. So, Matindi nga po sabing yung gano'n, prayer na yun. tignan mo talagang meron tayong hangarin talaga na sana itong mga leaders na ito ay maging totoo sa kanilang paglilingkod. Paglilingkod. At yung nga po, yung isa pa, ang tingin sa iba sa posisyon, biro mo, yung parang patutuwa ka sana, bakit ang daming naghahangad sa posisyon. Mhm. Alam nyo, ang daming nagkaka-interest sa posisyon. At yung nakakalungkot din, bakit interesado ka na gumastos ng 100 million, 50 million, baka sa municipal, mga 10 million na siguro, o 8 million, o 5 million. Okay lang po sa kanila na gumastos kasi may iniisip nila pwedeng bumalik yun later on na Alam mo, dahil sa totoo politika. lang, lahat po tayo ganun yung iniisip na babawiin mo, mababawi mo, parang mag-i-invest ka sa isang business. Yes. Kaya nga po yung nakakalungkot. Yung pangalawa po na nakakalungkot nga ay tinitignan na yung politics as a big business na pwedeng pagkakitaan. Yung posisyon is to gain, para kumita, para tumubo. Lalo na yung mga bumili ng boto na gumastos. At ito yung makikita mo pa lang sa election na talamak na talaga ang corruption. Oo nga po. Kung titingnan nga po natin, kung gasino na po yung sweldo ng isang nasa posisyon, pero ganun po sila magbigay ng pera o magpaluwal ng pera pag panahon ng eleksyon. Na talagang kung kukumputin po natin, kahit dun sa 3 taon ng kanilang pamumuno, hindi sapat yung kanilang ginastos, pero nandun, nag-i-invest talaga sila. Kaya minsan nakakapagtaka po, na parang talagang meron talagang pumapasok, parang nagiging may kita pa rin sila kahit sila malaki po yung kanilang inilalabas. Sa mga kapatid, baka magtataka po kayo, nasa programang Manalig pa rin po kayo. Hindi ko kami nangangampanya dahil katungkulan po natin sa pananampalataya na ituwid at i-align yung paglilingkod ng politics sa tinatawag na Kristiyanong pamamaraan. Kaya dinidiscuss po namin ito para maliwanagan tayo. Kaya nakakalungkot, di ba, pagkatapos ng mga politician, marami yung nakukulong Oo nga po. dahil during their times ng paglilingkod, kaya lang yung nakakalungkot, umaabot na yung kaso nila yung tinatawag na plunder. Alam mo yung plunder? Yung pandarambong. Ay, tignan mo, hindi lang nangupit, hindi lang nagnakaw,
kundi Kunandambong. patong-patong na pagnanakaw na nagkamal, yung pandarambong. May bong pa sa dulo yun. So yung Ang talamak na yung pagnanakaw. talamak nakakulong, yung ex-president at yung isa pang presidente din noon at yung mga senador. Senador natin ngayon, mga senador po natin Oo. ngayon. Yun kuminsan yung parang napakahirap intindihin sa isang Kristiyanong bansa, no? Oo nga po. At yung nakakalungkot daw, kinakantsawan tayo ng mga Catholic dahil Oo nga po. maraming Kasi- involved sa corruption ay mga Katoliko. At ito'y pinagdarasal po natin. So sana nga ay totoong maglingkod, totoo na mamigay ng pera dahil di naman nila kayang ubusin at nawa ibigay talaga ito sa mahihirap. mahirap. And of course, yung usapin pa na kanyan, yung dynasty, one time narinig ko yung isang commentator, si Ted Pilon talaga, sinasabi niya na sobra na yan, garapalan na yan. Yung biro mo, lolo mo, tatay mo, ikaw na mismo, walang patid. Mhm. At kung natapos ka na, meron ka pang asawa, mga ganon. Anak po. So, nakakalungkot. Kaya, of course, yung tinatawag na anti-dynasty bill ay suntok sa buwan. Mhm. Totoo nga po yan. Opo, yun. Na minsan kahit sabihin po natin na alam nila na dapat iba ang mag-ano, pero nandun talaga ang pagsumiksik nila dun sa posisyon at parang natatakot sila na makawala yung posisyon dun sa lahi ng kanilang pamilya na parang ayaw nilang ibahagi na sa ibang kapwa yung posisyon na yon. At yun, yung parang qualification na lang, pa dahil sa dynasty nga, yung qualification na lang kasi anak mo siya, Totoo nga po kasi yun. kapatid mo siya, kasi kamag-anak mo siya. So, hindi na nabibigyan yung pagkakataon ng iba, lalo na yung mga mahirap na talagang tunay din na mga paglingkod, may hangarin talaga yung mga tapat na maglingkod. So, ito yung mga nakakalungkot talaga. At kung alam mo na kung tayo lang ay pamilya ng Diyos, kung alam mo yon pamilya ng Diyos, at yung tinatawag na theocracy, narinig nyo ba yon? Ang ibig sabihin ng theo ay Diyos, yung cracy ay pamumuno, di ba? Democracy, democracy, sabi nilang ganon. Oo nga po. Sa iba-iba yung mga, yung theocracy ay sana maging bukas pa rin yung bansa natin at mga politiko nang namumuno dapat sa atin ay ang Diyos. Amen. Amen. At yung pamamaraan ng paglilingkod natin ay yung kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, wala na. Dahil kalooban palagi ng mga Oo nga politicians, po. ng pamilya ng politicians. Kaya nahaharangan talaga yung tunay na paglilingkod sa sambayanan. At alam po ninyo, yung kwan na po talaga, yung huwag magagalit yung mga politiko, punong-puno na yung sambayanan sa ganitong sistema. Yung dynasty, Oo nga po. yung kayo na lang po. So, sana talaga makapasa po yung anti-dynasty na yan. And of course, yung naidudulot din nito, dahil napakarami nga po ng mga sistema na imbento ng mga politicians, nagkakaroon ng too much division. Oo nga po. At makita mo yung nakakalungkot, pati magkakapatid, Nag-aaway-away. dahil sa politika nag-aaway, Nag-aaway. magkakalaban Oo nga po na. yan. Tsaka minsan hanggang nagpapatayan pa po sila dahil lamang dun sa posisyon na nais po nila. At yung nakakalungkot din yun, pag yung mga magkakapatid sa politika ay naglalaban-laban, dinidivide nila yung tao. Oo nga po. At yun yung nakakalungkot, na i-divide mo na yung isang pamayanan Community. dahil sa politics. position Dahil sa po. position na yun. At yun din ang nakakalungkot din, pati sa mga church natin, sa mga kapilya, hindi nagkakasundo-sundo, lalo na ngayon. Dahil sino yung partido dito, yung maka-mayor dito, makakapitan doon. Kaya Nahati kahit din po. sa church ay naapektuhan. Totoo nga po yun. Kaya yung iba na kontra sa partido na ganito, dahil yung mga nagbabasa o kaya namumuno sa simbahan ay hindi nila kapartido, hindi na rin sila nagsisimba. Kaya nakakalungkot talaga yung division na ibinibigay po ng Politika po. sobrang pamumulitika. At saka isa pa po doon, Father, halimbawa po ay yung sa mga projects po sa mga barangay,
kapag hindi ka partido nung mayor, kapartido nung namumuno, hindi nila susuportahan yung Yeah, proyektong nagiging hinihingi. selfish na, nagiging makasarili, makapartido ka na lang. At hindi yun Christian service. Oo nga po. Dapat kahit sino na mamamayan ay dapat mong tulungan. Mhm. Dahil mamamayan yan na kapilipino mo, kababayan mo, yung mga ganun. At dito po tayo nire-remind. Ulitin ko po, narito pa rin po kayo sa programang Manalig Ka. Manalig Ka. Hindi po kami nangangampanya. Pero we campaign para po sa tinatawag na Christian politics. Amen. Dahil ang hangarin po ng politics, na paganda po yan, ay para maglingkod sa ating pamayanan. Kaya wag po kayong alis, at sana po may mga nakikinig din na politiko ngayong linggo na ito. Oo nga po. Wag po kayong alis at babalik po ang programang Manalig Ka. Manalig Ka. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong gabsat, naglilingkod bilang paring Katolikong nagbabahay-bahay na Ilocano, si Father Bong Romano po. Muli po, nandito po si Reverend Ian Andal. At Reverend Renz Valente po. Ito nga po, pinag-usapan natin yung paglilingkod
dahil lalo na po ngayon na naharap na naman po tayo sa paghanda sa eleksyon. At yung panawagan nga po natin at yung panalangin natin, sana po itong eleksyon na ito ay mailagay natin sa konteksto ng ating paglilingkod bilang mga Kristiyano. Ito po yung napakahalaga. At yung model natin dito, yung Christian Challenge Society, ang model natin palagi sa paglilingkod ay yung ating Panginoon. Amen. At ito nga po, yung mga una na mga hamon niya sa atin, alam po natin yung ating Panginoon, yung sabi niya, ang sinumang gustong maging yung dakila ay dapat maging lingkod. Lingkod. At ang sinumang gusto na maging pinuno ay maging lingkod Alipin. ng lahat. And of course, yung ating Panginoon, nire-remind niya tayo na siya ay nagkatawang tao, siya ay pumunta dito sa daigdig upang maglingkod at hindi paglingkuran. So ito po yung mga paalala sa atin, yung Christian way how to serve. Kaya nga po tayo ay merong tinatawag na mga lingkod bayan. Sabi mo kanina yata, Reverend, yung mga abang lingkod. mga abang lingkod, mga servant leader. Siguro napakaganda nga, Reverend Renz, meron palang yung mga panunumpa ng mga lingkod bayan natin. At napakagandang pakinggan at mas maganda nga po sana kung ito ay sinasabuhay. Amen. Baka maganda pakinggan natin kasi napakaraming mga Pilipino na hindi siguro naririnig yan at hindi nila alam, baka tinatago ng mga servant leaders natin. So basahin mo nga, Reverend, ng may damdamin. Ito po yung panunumpa ng lingkod Yan. bayan. Wow. Ako'y isang lingkod bayan. Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Wow. Maging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan at maging halimbawa ako sa isang mamamayang masunurin at nagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng pantay-pantay at walang kinikilingan. Magsisikap akong patuloy na madaragdagan ang aking kabatiran at kaalaman. Ang bawat sandali ay ituturing kong gintong butil na gagawin kong kapakipakinabang. Lagi kong isa sa alang-alang ang interes ng nakakarami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga mahihirap at aktibo kong makikibahagi para sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman. Sa lahat ng panahon, aking pagsisikapang makatugon sa hamon ng lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumika at sa ating bayan, kasi nawa ako ng Panginoon. Grabe, ang ganda pala ng... Opo. Anong tawag dyan, yung title niya? Panunumpa ng lingkod bayan. Panunumpa ng lingkod bayan. Alam mo, ang ganda yung makikita mo dito yung lagi kong isaalang-alang ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong Kapakanan. Kapakanan. Sana po talaga ay may sabuhay ito na makita hindi yung pangsarili kundi para po sa mga nakakarami, lalo na yung mga mahihirap palagi. At ito yung maganda rin na mga reverendo, hindi ako magiging bagi at isisiwalat ko ang anumang korupsyon, ang anumang katiwalian na makaabot sa aking kaalaman. Sa lahat ng aking pagsisikapang makatugon sa hamon ng lingkod bayan. At ito rin yung maganda, ang lahat ng ito ay inaalay niya para sa dakilang lumikha Amen. at sa ating bayan. Tapos prayer pa, kasihan nawa ako ng Panginoon. Panginoon. Ang ganda yan, no? Kaya lang, yung nga po, Kulang po sa pagsasabuhay. kulang yung tinatawag na pagsabuhay. Alam mo, kahit yung lupang hinirang, di ba? Yung kanta na yon,
yung bandang huli, di ba? Palagi nilang kinakanta, no? Yung talagang mangilid-ngilid pa yung luha ko minsan, no? Ang mamatay ng dahil sa iyo, yung gano'n, no? Amen. So, napakaganda ng mga nagawa na gano'n, limbawa yung mga panunumpa, yung pag-awit natin. Ito lahat po ay paalala sa atin para talagang maglingkod. At alam po Totoo ninyo, bakit po tinatalakay namin? Bakit na lang hindi yung relihiyon ng talakay ninyo? Sabing gano'n ko minsan, ano? Alam po ninyo, kami po ay mamamayang Katolikong Kristiyano. Pilipino. Pilipino po kami na nagmamahal din sa Sa ating bayan. bayan. Ang isang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay mamahalin mo yung bayan na ipinagkaloob niya sa iyo. Amen. Totoo nga po yun. Oo. Hindi lamang po tayo basta nagmamahal sa Diyos, kundi dapat makita po to sa pagsasabuhay natin sa pamagitan po ng pagiging makabayan po natin. Oo. At lalo tigit pagiging isang makatao. Nangangahulugan po na tayo po ay merong pakialam sa lipunang ating ginagalawan. Kaya po, tayo po bilang Katoliko, meron po tayong pakialam hindi lamang sa simbahan, kundi sa mga kapwa natin mamayang Pilipino po. At yung role natin bilang Kristiyano ay to Christianize yung pamayanan natin. Oo nga po. At pati politics, Mhm. yung politics ma-Christianize, yung tinatawag na usaping pang-ekonomiya, usaping pang-sports. Alam mo, nag-pilgrimage kami doon sa Betis. May nakalagay doon sa tennis court nila. Sana, sabing ganon, kahit yung galaw mo sa laro mo, ay isali mo ang Panginoon mo. Biro mo yun, sabi ko, wow. Biro mo kahit sa laro nila ay isinasali yung Panginoon. Oo Ganoon nga din po yung gusto natin. Na sana sa usaping politika ay isama din natin yung tinatawag ng pananampalataya. Opo. At yun yung napakahalaga. At ito nga po, yung panuntunan natin dito ay yung tinatawag na Christian leadership, yung nakapattern sa ating Panginoon. Naulitin ko po, pumunta siya upang maglingkod at hindi Paglingkuran. paglingkuran. And of course, yung mga hamon din po sa atin, yung buhay nga daw po na makahulugan ay yung buhay na naglilingkod. Paglilingkod. At walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. And of course, makita natin nga kapag yung pamamaraan ng ating Panginoon, alam mo yung palaging binabalik-balikan natin yung pangyayari sa Last Supper. Mhm. Ano yung event ng Last Supper, kung maalala ninyo. Oo nga po, Anong ginawa nandun doon? po yung paghuhugas ng paa ni Jesus sa kanyang 12 apostol. Ano po? At sabi nga raw po, yung paa daw po ay yung sinasabing marumi. At hindi lamang po basta marumi, kung hindi nandun yung minsan may amoy po ang paa na yon. Tsaka mababa. Oo nga po, nandun ang paglapat po sa lupa, pag-apak po nila. Pero nandun po yung sinasabing pagyuko po ni Jesus bilang anak ng Diyos, bilang anak ng tao. Yumuko siya dun sa taong uhugasan niya ng paa. At ito po yung sinasabing sa ating buhay paglilingkod, nandun yung sinasabing minsan kailangan nating yumuko, kailangan nating magpakumbaba. At ang sinasabing pagpapakababang ito ay doon sa mga tao na higit na mas nangangailangan. Yung sinasabing mga mahirap, mga maralita, ano po. Lalo na ngayon, yung panawagan ng ating Santo Papa. Oo nga po. Na tignan natin, yung mga gesture niya ay nakaka-inspire. Biro mo yung lalapitan niya yung handicap, lalapitan niya yung mga mahirap. Kaya lang, during the papal visit, itinago daw yung mga mahirap, ano? Itinago. Kaya hinanap siguro ng Pope. Hinanap ng Pope. Asan yung wala yatang mahirap sa Pilipinas? Walang nagpapalimos. Sabi niya siguro, ano? Itinago pala. At yun din, yung tinatawag din na pagkalinga niya sa mga Mahirap po. makasalanan, sa mga ganon, talagang pinapakita niya yung tinatawag na inaabot niya yung pinaka-aba. At ito yung message dito, yung ginawa ng ating Panginoon. Inaabot niya yung pinaka-marurumi, inaabot niya yung parang nakakadiring lapitan. Yung Santo Papa, makita mo talaga ay nakaka-inspire. And of course,
sa mahirap na mga squatter, mga pulubi, mga mahirap abutin na mga lugar. So ito yung gusto ng ating Panginoon na puntahan natin. At yun din panawagan ng ating Santo Papa. Oo nga po. So yun, so nakaka-inspire. And of course, yung panawagan din po dito ngayon, yung service na yan, yung makita mo sana na yung ating Panginoon ay hinahanapan ka pa ng mga paglilingkod. Amen. Lalo na yung karanasan ko bilang pare. Akala ko yung pagiging pari lang dati ay yung mga sakramento, yung magampanan mo. Hindi lang pala yun, kundi magpapagawa ka pa pala ng mission to rebuild or to build the church. Hindi lang pala yun, yung house to house pa pala, prison apostolate, mga ganyan, makikita mo, may damayang Kristiyano pa pala, Totoo may nga po balikandog. Tapos, nung nasa Merep kami, yung involvement namin sa mga handicap. Tapos, yung mga, ngayon, yung pagganap natin ng mga abandoned elderly. At hindi lang yon, yung pagkalinga rin natin sa kalikasan to protect the forest. Yung mga illegal, nung nandun kami sa Karanglan, nung na-assign ako doon. At ganun din yung environment ngayon, yung pangangalagaan natin or pagmamalasakitan mo yung mga tao para yung health nila ay mapanatili. Kaya tayo nga po ay tumututol din yung mga pagpapatayo ng poultry lalo na sa malapit sa mga Sa kanayunan. pamayanan po. Dahil yung sobrang langaw. So, kaya napakaraming hamon yung Panginoon. Hindi lang yon, kundi may feeding program. Pinapakita niya ito sa inyo, yung mga intensive ngayon ng mga house to house. And of course, ito pa, itong apostolate natin na ganito. Kala natin, doon lang tayo pwedeng magsalita sa pulpit, Ito. pero pati sa broadcast Amen. ay nakakatulong tayo. Sa limba kayong dalawa, paano ba kayo inanya ng Panginoon na, sige, maglingkod kayo, serve? Siguro ako yung ngayon yung sa ating tahanang damayang Kristiyano na tinututukan natin yung ating mga abandoned elderly na nakakatuwa sapagkat maraming gustong tumira doon. Like example, this coming Sunday, merong itong araw na ito na meron po tayong dalawa na papasok ulit na panibago na magiging bahagi ng ating tahanan. So patuloy po yung ating paanyaya sa ating tahanang damayang Kristiyano bilang pag-abot doon sa mga kapatid nating mga mahihirap. Amen. Ano po? At sa akin po, yung sinasabing hamon na higitan yung kakayahan natin sa ating buhay paglilingkod. Unang-una, nakita ko po to dun sa sinasabing intensive house to house. Ano po? Na hindi lamang pala sapat yung sinasabing mabisita mo sila, makilala mo sila, kung hindi nandun yung sinasabing dapat maramdaman nila yung kalinga para sa kanila. Na hindi ka lamang dadalaw kung hindi talagang ipararanas mo sa kanila na makita sa iyo at makita mo si Kristo sa kanila. At saka isa pang challenge, yung sinasabing kakayahan, kagaya nitong broadcasting na to, at ito isang malaking hamon din. Sabi nga ni Father kanina, 9 years na ang manalig ka, at sana ito ay may magpatuloy nitong programang ito, at balita ko si Reverend Renz daw ang magpapatuloy ng programang ito. At saka isang malaking hamon yung sinasabing pakikisangkot, lalo tigit nun sa mga issues sa environment, sa justice, sa kapayapaan sa ating lipunan. At ito yung isang malaking hamon sa atin, na especially sa akin, na hindi dapat tayo mapipi dun sa mga nakikita nating mga mali sa ating paligid. Dapat nandun sinasabing hamon na sabihin natin para maitama natin yung mga bagay na dapat itamaan natin sa ating kapwa. Simple, napakarami pong pamamaraan para tayo maglingkod. At ito, panawagan din natin palagi sa ating Catholic community, lalo na po yung sa simbahan, na napakarami po nating pwedeng maitulong. Kaya sana lumapit po kayo, dahil lalo na po yung panawagan nga po ngayon na talagang ibigay natin yung ating panahon, ibigay natin yung ating talino, ibigay po natin yung ating yaman sa tinatawag po na paglilingkod. Kaya napakahalaga po ngayon yung bawat isa sa atin na makita po sana yung kakayahan na maglingkod. At hindi lang po yon, kundi makita natin yung kung ano yung maibibigay natin sa ating pamayanan.
yung mga charism na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya sana po itong linggo na ito na alam niyo po ngayong linggo po na ito ay tinatawag na linggo ng pagbimisyon. Kaya dito po sa ating sambuhay ay linggo ng pandaigdigang misyon. Apo. At marami pong mga misyonero ang tumutungo po sa iba't ibang mga bansa at marami pong mga Pilipino yung nagmimisyon para patuloy na maipalaganap po yung kabutihan, para maipatuloy na maipalaganap po yung pananampalataya. Ito po napakahalaga na sana maging orientation natin sa buhay yung maglingkod, sumunod at makibahagi po sa paglilingkod na sinimulan po ng ating Panginoon. Amen. Kaya minamahal na mga kapatid, wag muna po kayong alis at magbabalik po kami sa programang Manalig Ka. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean Welcome on. to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there
Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring katolikong nagbabahay-bahay na Ilocano, si Father Bong Romano po. Muli po, nandito si Reverend Ian Anda. At Reverend Renz Valente po. So mga kapatid, ang hamon po sa atin, sa ating ebanghelyo, ay yung paglilingkod na taos, lubos, at kagaya ng Panginoon ay ubos. So napakahirap po yung hamon sa atin ng ating Panginoon. At nakita naman po natin kung paano niya pinasan yung krus para sa atin. Akala ko mga reberendo kan lang taos at lubos. Pero ngayon dinudugtong nila na dapat ay ubos. Sa paglilingkod. At ito nga po yung napakagandang hamon sa atin na kahit nasa politics po tayo, ang maging batayan sana ng paglilingkod natin ay yung pagiging Kristiyano. Kasi po pag hindi ito ang naging batayan ng paglilingkod mo bilang isang politiko ay mapapariwara talaga yung buhay. Mapapariwara yung mga pinaglilingkuran at hindi natin tunay na maibibigay yung ating sarili sa paglilingkod. Kaya ito po, minamahal na mga kapatid, ngayong panahon na ito na naghahanda na naman sa eleksyon, ipagdasal po natin ang ating inang bayan. Nangangailangan po ng totoo at tunay at tapat na maglilingkod. Panalangin natin ang ating inang bayan, nangangailangan po ngayon ng mga totoong bayani. Amen. So, yun po yung mga panawagan po sa atin. Kaya tayo naman po na mga mamamayan, sana wag po nating sinasamantala yung mga politiko. Oo nga po. Kasi minsan ganun po yung nangyayari. So, ipagdasal din po natin ang mga politicians na nawa matuto po sila na sana ma-inspire sila ng Diyos at tunay na maging totoong leader lingkod ng ating pamayanan. So maraming salamat po na nakibahagi po kayo sa aming pagninilay ngayong linggo na ito. So pwede na tayong bumati at maglagay ng isang last message and pagbati. Opo, ang aking mensahe po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong araw na to, tayo ay maglingkod ng buong puso kung paano tayo pinaglingkuran ni Jesus. Ano po, binabati ko po ang mga taga Purok Maligaya ng Barangay Mangandingay at kami po ay nag-house to house last Friday po at nandoon ang kagalakan ng Barangay Mangandingay. Sa wakas daw po sa kanilang pag-iintay dumating po ang mga Katolikong nagbabahay-bahay. Muli po Ilan ba kayo? Ilang kayong nakapunta doon? ang local missionary po natin sa parokya po ay 20 po. Tapos pero 56 po yung nandoon dahil kasama po yung Fiesta, no? mga kalapit barangay po ano po. At nandun din po ang pagbati po namin sa mga bininyagan kahapon po sa Sitio Abuhin, Poblacion West at almost 50 plus po yung nabinyagan pong mga bata ano po at ito po ay sa panguna po ng mga katekista po ng parokya ng San Sebastian Muñoz ano po at ngayon pong mamayang 9 o'clock po tayo po ay inaasahan na magkaroon ng synchronized praying the Holy Rosary at ito po ang layunin na maraming 1 milyong kabataan ang sabay-sabay na magdarasal ng banal na rosaryo. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. At ako naman po, kung gusto mong maging dakila, una tigit sa lahat dapat mong maging isang lingkod muna. Binabati ko po ang parishioners and staff ng katedral, ang mga staff ng TDK, ng Tahanang Damayang Kristiyano, gayon din po ang mga parishioner and staff ng Mary of Christians, ganon din si Ate Guy. At sa kadidiwang lang po ng kanyang kaarawan, si Father Richard, last Thursday po. Nagtago yata, no? October 15. Happy birthday, Father Richard. Yun po. So, ako naman po ay isang panawagan sa darating po na ika-24 ng Oktubre sa ganap na ika-2 ng hapon ay gaganapin po yung Aniko Balikhandog ko Part 3 sa parokya ng San Sebastian sa Muñoz. At sana po ay mag-participate tayo
At nung unang balikandog dito, mga 500 kabans yung inialay. Ngayong araw po. Kaya ang dinistribute natin uli na kinaban ngayon ay 500 din na sako. Apo. So, so maraming salamat po sa mga magpa-participate at lahat po ng makukuha po natin, ialay na palay dito ay sa patuloy na pagpapagawa po ng ating simbahan. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga taga-parokya ng San Sebastian Parish dyan po sa Muñoz. So ngayon naman po ay magtatapos tayo sa programa natin ito sa pamagitan po ng panalangin natin. At gagabayan ko kayo, mamumuno ako sa panalangin ng bayan. Ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin nating lahat. Panginoon, dinggin mo kami. Nawang Santo Papa ay maging inspirasyon sa buong mundo sa pagmamalasakit niya sa mga may kapansanan, mga mahirap, mga matatandang napapabayaan, mga bata at mga nasa bilangguan, upang tayo rin ay kumilos at mag-iisa sa kanyang pagmimisyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayong naganda po ang aming bansa sa darating na eleksyon, manaignawa sa mga politiko ang tunay at totoo na pagiging makadiyos, makabayan, makakalikasan, makamahirap, at hindi ang panlilinlang at pamumulitika lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng magandang panahon at ilayo sa mga kalamidad, lalo na sa mga bagyo, upang patuloy tayong makapag-ani ngayong anihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway tunay na magmalasakit ang mga namumuno sa lahat ng ating bayan, mga kapulisan at mga mamamayan, sa pagpigil ng paggamit ng droga o pinagbabawal na gamot upang maiwasan ang paglaganap ng krimen at pagkasira ng mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayong linggo ng pandaigdigang misyon, ipanalangin natin ang lahat ng nagpapahayag ng mabuting balita, lalo ng mga nasa mga mahihirap at malalayong bansa, upang sila'y maging matatag at maging masigla sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawang mga misyonero at misyonera sa lahat ng ating parokya ay patuloy na abutin ang mga mahihirap, dumalaw sa mga liblib na mga lugar, at patuloy na kumalinga at magbigay kasiyahan sa mga may karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At at sumayin niyo rin. bendisyonan tayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Muli po, nandito po ang inyong Amen. Amen. Muli po, nandito po ang inyong lingkod, si Reverend Ian Andal. At Reverence Valente po. Ang inyo pong kabsat, ang paring Ilocanong Katolikong nagbabahay-bahay, si Father Bong Romano po. Diyos te agnina, kada kayo amin, Apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka,
Hindi siya isang pangarap,